Uh, Today is the last Wednesday of June, if I'm not mistaken. Tama? Kasi this Sunday will be our Holy Supper, the Last Supper, or our Lord's Supper, the celebration. No? At napag-umpisahan ng ating pastor yung ating June about the parable na nasa Luke chapter 15. No? And kung babasahin mo yung Luke chapter 15, it's all about lost and found. May nawawala at may natatagpuan. No? Ang sabi ni Kristo kay Zaccheo, kaya siya naparito, the Son of Man came here, siya ay naparito upang maghanap ng mga nawawala. No? Napag-aralan din natin na hindi tayo naghahanap sa Diyos, wala tayong kakayahan na hanapin ang Diyos, bagkus ang Diyos ang naghanap sa atin. No? Siya ang nakasumpong sa atin at yun ang dahilan kung bakit natin siya nasumpungan. Bakit? Sa mga tao lamang na nasumpungan ng Diyos, sa kanila lamang ipapahayag ng Diyos ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Sabi ni Kristo, eternal life, ang buhay na walang hanggan ay para lamang sa mga taong nakikilala nila kung sino ang tunay na Diyos. Kung hindi ipinahayag ng Diyos sa atin kung sino ba talaga siya, hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ano yung tawag sa mga taong na kay Kristo na? Ano yung apex ng grace? Those are the sons of God. Na tayong lahat ay mayroon ng karapatan na tawagin natin ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na ating Ama sa langit. No? Kaya ngayong gabi kapatid, itatakil natin yung Luke chapter 15, pero mag-focus tayo dun sa kung ano man yung napag-aralan natin before, pero titinan natin in a broader sense, and titinan natin in a micro sense, kung ano ba yung sinasabi ng the parable of the lost son, or yung tinatawag natin the parable of the prodigal son. Naging two parts ito, no? Nung ginawa ng ating pastor na pinreach sa atin, the one who left and the one who came back. Kung titinan mo yun, kapatid, it is focused on the prodigal son himself, sa alibugang anak, sa anak na naglustay ng kanyang kayamanan sa malayong lugar at bumalik sa ama. No? Pero ngayong gabi kapatid, tingnan natin the full scope ng parable of the prodigal son, or sa other translations, the parable of the lost son. Actually, I think it is more appropriate na tawagin siya the parable of the lost son, because the whole chapter of Luke chapter 15 is about being lost and being found. No? Kasi ang paslaging prodigal, ang pasaway na anak, no, na naglustay. Pero ngayong gabi kapatid, tingnan natin the parable of the lost son, and tingnan natin in the perspective of the three persons that are in the story. May tatlong karakter sa storya. Sino yung mga yan? Yung bunso o yung youngest son, yung father o yung tatay, tapos meron ding oldest son, yung panganay. No? Technically, kung titignan mo yung kwento, dalawa lamang talaga silang magkapatid. Wala naman sinabi yung kwento na marami silang magkapatid. Bagkus ang sinabi lang ang kwento ng ating mahal na Panginoon Hesus Kristo, dito sa parable na ito, meron dalawang magkapatid. No? And bibigyan ko kayo ng konting konteksto about this. No? Noong unang panahon, kapag mayroong padre de pamilya o tatay, at nagkaanak siya ng lalaki, ang unang anak niyang lalaki ang siyang magiging panganay sa pamilya. Kapag nagkaanak siya ng babae, invalidated po siya. Kasi sabi ko nga, ang unang panahon, ang pamilya ay patriarchal. Pag sabi patriarchal, nakafocus lang sa lalaki. Kaya nga yung mga hari nung unang panahon, hanggat hindi sila magkakaanak na lalaki, hindi sila titigil. At pwede silang magkaroon ng maraming asawa, kasi nga ang focus ng isang hari ay magpalaganap ng kanyang lahi. Diba? At paano mo ipapalaganap ang iyong lahi kapag nagkaroon ka ng anak na lalaki? Pero dito kapatid, makikita mo na mayroong dalawang anak na lalaki itong si tatay. At babasahin muna natin kapatid bago natin pag-aralan
yung ating key verse, which is Luke chapter 15, verse 11 to 31. Sorry, wala siyang chapter. Pero that's Luke 15, verse 11 to 31. Medyo mababa to, samahan niyo po ako. Basahin natin ng mabilis. Sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Sinabi ng nakakabata sa kanila, sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanang nauukol sa akin, at hinati niya sa kanila ang kanyang pag-aari. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakababatang anak ang lahat ng kanya at naglakbay patungo sa isang malayong lupain, at doon nilustay ang kanyang kabuhayan sa maksayang pamumuhay. 14. Nang magugol niya ang lahat ng kanyang magulan na niyang lahat ay nagkaroon ng matinding taggutom sa lupain na iyon or famine, at siya'y nagsimulang mangailangan. Kaya pumaroon siya at sumama sa isa sa mga mamamayan sa lupain iyon na nagpapunta sa kanyang mga bukid upang magpakain ng mga baboy. At siya'y nasasabik na makakain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy, at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. Subalit nang siya'y matauhan ay sinabi niya, Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Sabi niya sa ikin, titindig ako at pupunta sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyo. 19. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. 20. Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama, subalit habang nasa malayo pa, natanaw siya ng kanyang ama, at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo at niyakap siya at hinagkan. 21. At sinabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang alipin, Dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan ninyo ng singsing ng kanyang daliri at mga sandalyas or sandals sa kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya, that's calf in English, yung batang baka. At patayin ito, at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. At sila'y nagsimulang magdiwang. Samantala, nasa bukid ang anak niyang panganay, which is the oldest son. At nang siya'y dumating at papalapit sa bahay, nakarinig siya ng tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alipin at itinanong kung ano ang kahulugan nito. At sinabi niya sa kanya, Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog. Subalit nagalit siya. Itong panganay ay nagalit at ayaw pumasok sa bahay. Lumabas ang kanyang ama at siya'y pinakiusapan. 29. Subalit sumagot siya sa kanyang ama na sinabi, Tingnan mo, maraming taon na ako'y naglingkod sa iyo at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunman ay hindi mo ako binigyan ng kailanman ng kahit isang batang kambing man upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. 30. Subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masamang babae, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, Anak, ikaw ay palagi ko kasama. Ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak, sapagkat ang kapatid mong ito ay patay at muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. Purihin natin ng Diyos sa kanyang mga banal na salita. Pag-aralan natin, kapatid, sa perspective ng tatlong tao dito sa kwento na ito. Tandaan, this is a parable. No? Pag sinabing parabola, hindi po totoong nangyari. This is not historical. It's just a story.
Isang storya lamang na sinabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo in a form of a parable or parabola. Ano kasi yung dahilan kung bakit nagkukwento si Kristo sa pamamagitan ng mga parabola? Bakit? Upang yung mga nakikinig sa kanya ng mga kalaban niya, mga Pariseo, mga Saduceo, ay hindi nila maintindihan kung ano ba ang kanyang sinasabi. No? Pero yung mga disipulo ni Kristo ay naiintindihan nilang malinaw sapagkat ang katotohanan ay naipahayag na sa kanila. So tingnan natin kapatid muna sa perspective ng youngest son, yung pinakabatang anak kapatid, which is the prodigal son himself. Makita natin dito sa 11 kapatid, sabi dito, nawala yung presentation, sinabi ni Jesus, may isang tao na may dalawang anak na lalaki. Again, mayroong ama na mayroon siyang dalawang anak. Sinabi ng nakababata sa kanila, sa kanyang ama, Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng kayamanan na uukol sa atin. Ano itong ginawa ng ama? Hinati niya yung para sa dalawang anak at yung para sa nakakabatang kapatid o yung bunso, ibinigay niya ng buo sa kanya. Ano yung paghahati dito? Paghahati ba ng 50-50? No. No? Noong unang panahon, sabi ko nga, kung sino yung panganay, siya yung mas may pabor sa ama. No? Tulad ni Jacob na mas pinaboran niya si Isaac na mas pinaboran niya si Esau kaysa kay Jacob kasi si Esau ang panganay. Noong unang panahon kapatid, may utos ang Diyos. I think that is Deuteronomy 20 or 21. Ang sinabi ng Diyos na kapag ang anak ay panganay na lalaki, doble yung mana niya. No? Doble yung manang matatanggap niya kasi siya yung panganay. Yan ay tradisyon ng mga Hudyo hanggang sa mga panahon na ito. Kung sino yung panganay, doble ang mana niya. So makikita natin dito, ang panganay kailangan doble yung mana niya. At yung bunso, 1/3 lamang ng ari-arian ng ama ang kanyang nakuha. Hindi siya 50-50. No? Tingnan natin sa facts. So ang panganay ay mas mayaman sa kanyang bunsong kapatid kasi siya nga yung panganay. So kung ano yan, kung let's say 1,000 pesos yan, yung 63.333% ay sa panganay, tapos yung 33% sa bunsong kapatid. So yung paghahati ng tatay, ibinigay niya yung 1/3 ng kanyang ari-arian sa kanyang anak na nakakabata. Bakit niya ibinigay sa anak niya nakakabata? Kasi yung anak niya nakakabata ay nag-request sa kanyang tatay na gusto na niyang makuha ang kanyang kayamanan. At dahil ang tatay dito, ang ama rito ay compassionate, kapag sabi compassionate, iniibig niya ang kanyang anak na kung ano man yung hilingin ng kanyang anak. Maawa siya sa kanyang anak to the point na ibibigay na lamang kung ano yung hinihiling ng kanyang anak sa kanya. Kaya niya ibinigay ang bahagi o pag-aari ng kanyang mismong bunso na anak. Makaraan ng ilang araw, tinipon ng nakakabatang anak ang lahat ng kanyang ari-arian. At ang ginawa niya? Kinuha niya lahat. Wala siyang tinira kahit isang sentimo sa mga ari-arian niya mula sa kanyang ama. So technically, kinuha na niya yung lahat ng kanyang pag-aari bilang anak mismo ng kanyang ama. Kinuha niya lahat at naglakbay siya sa malayong lupain. At doon nilustay niya lahat ng kanyang kabuhayan sa maksayang pamumuhay. Tingnan natin kapatid, yung anak na lalaki, ang gusto lamang niyang makuha mula sa kanyang ama ay yung kanyang ari-arian, which is material, financial. No? Yun lamang yung gusto niya mula sa kanyang ama. Bakit? Kasi mayroon siyang ambisyon. Ano yung ambisyon ng nakakabatang anak na ito? Yung magawa niya yung lahat ng gusto niyang gawin. Lustayin ng kanyang pera sa mga gusto niyang gawin. Ibig sabihin kapatid, ang anak na lalaki na ito ay mayroong pagnanasang laman sa kanyang puso. No? At hindi siya kontento sa mga
ari-arian at ginagawa ng kanyang tatay. Bagkus iniwan niya ang kanyang tatay kasi hindi siya kontento sa kanyang tatay. Kaya nga, nagpakalayo-layo siya sa kanyang tatay. Anong ginawa niya doon sa malayong lugar na yun? Nilustay niya lahat ng kanyang ari-arian sa lugar na iyon, sa mga makamundong pamumuhay. Ano nangyari? No 14. Nang magugol na niya lahat ng kanyang ari-arian, ay nagkaroon ng tagutong sa lugar. So, ibig sabihin, pag nagugol niya lahat, ibig sabihin, wala nang natirang sentimo man lamang sa kanyang mga pera o ari-arian na nakuha niya mula sa kanyang tatay, tapos nagkaroon ng tagutong sa lugar, nagkaroon ng problema sa lugar kung saan siya nagpunta. Tandaan, ang lugar na pinuntahan niya ay malayo sa tirahan ng kanyang tatay. So nagkaroon ng tagutong, wala siyang pera, wala siyang pambili. Ano nangyari sa kanya? Dito na-realize niya na kailangan niyang kumain. May taggutom eh. So may kita mo dito, at siya'y nagsimulang mangailangan. Naging desperado itong anak na ito. Ano ginawa niya? Pumaroon siya sa mga tao na nandoon sa malayong lugar na iyon. Sumama siya sa mga iba't ibang mga tao hanggang sa mayroon siyang makitang isang tao na mayroong babuyan sa kanyang bahay at pinapakain niya yung mga baboy na iyon. Nag-apply siya bilang bilang tagapagbigay ng pagkain sa baboy. No? Siya yung magpapakain sa mga baboy. Bakit? Kasi nais niya na kung ano man yung kinakain ng baboy, yun din sana yung makakain niya. At ano nangyari? At siya'y nasasabik na mga kain ng mga pinagbalatan na kinakain ng mga baboy at walang sino mang nagbibigay sa kanya ng anuman. So, kung anuman yung ibinibigay ng tao na nagmamayari sa mga baboy, kung anuman yung ibinibigay niya sa mga baboy, yun lamang yung kakainin niya. Kumbaga, ninanakawan niya yung mga baboy ng kanilang pagkain. Yung may-ari ng bahay, hindi siya pinapakain. Sino pinapakain ng may-ari ng bahay? Yung mga baboy. Anong gagawin niya? Makikisama lang siya sa mga baboy. Technically, parang naging baboy din siya. No? Itong anak na ito ay parang naging baboy din. Tandaan nung unang panahon, kapag ikaw ay Hudyo, kapag ikaw ay Israelita, ano yung sinabi ng Biblia? Bawal kang kumain ng baboy. Bakit? Dahil ang baboy ay marumi. Noong oras na yun, kapatid, itong anak na nakakabatang anak na ito, na dinustay niya lahat ng kayamanan niya, ay nakisalamuha sa mga taong marumi at sa mga hayop na marurumi din na kanilang pinaniniwalaan na marumi mga hayop. Bakit? Kasi desperado na siya, kapatid, na kahit ang maruming hayop ay titiisin niya na makasama. Bakit? Kasi siya ay gutom. Diba? Pag gutom tayo, kapag nangangailangan na tayo, kahit papasukin natin. Sabi nga ng iba, kahit butas pa ng karayo, papasukin ko. Ano nangyari? Subalit siya'y natauhan. Siguro ay isip na, bala mo yata is 20. Bala mo yata, ako bagay yung makalilig. Mararapat ka na, sabi niya. Nang siya'y matauhan, ano yung naisip niya? Sino yung naisip niya? Yung kanyang ama. Yung kanyang ama na iniwanan niya. Yung kanyang ama na dinibaliwala niya. Bakit? Kasi mas inisip niya yung kanyang kalayawan at yung kanyang pag-aari kaysa sa kanyang ama mismo. Ano yung naisip niya? Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain. Ngunit ako rito ay namamatay sa gutom. No, na-realize niya na parang siya ay baboy at mas maliit pa siya. Mas nakakadiri pa siya kaysa sa mga lingkod ng kanyang ama. Kaysa sa mga alipin ng kanyang ama. Mas alipin pa siya sa alipin. Yun yung na-realize niya. Nanliit ang tingin niya sa sarili niya.
Sila doon, kahit alipin sila, kumakain sila ng mabuti. Nabubusog sila. Ako, nandito ako, kumakain ako, hindi ako nabubusog, tapos yung pagkain ko, pagkain pa ng baboy. Ano nangyari? Nung na-realize niya ito, tumindig siya at nag-desisyon siya. Ano yung desisyon niya? Babalik siya sa kanyang ama at sasabihin niya itong phrase na ito. Ano yung sasabihin niya? Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod. At anong ginawa niya? Tumindig siya at pumunta sa kanyang ama. Ano yung makikita natin dito, kapatid? Sino ba yung nakakabatang anak na iyan? At bakit siya nandyan sa oras na iyan? Kapatid, yung nakakabatang anak na iyan, dalawa yan. Either isang Kristiyano na nawawala o isang Kristiyano na natisod at nawala muli. Sino yung mga yan? Yung alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, pero dahil mas ginusto mo yung kalayawan ng mundong ito, dahil mas nauna yung iyong laman, dahil mas gusto mo na ikaw ay gumawa ng mga bagay muna na hindi ka aya-aya at kalugod-lugod sa Diyos. Bagamat alam mong ikaw ay anak ng Diyos, mas ginusto mo yung mga bagay na iyon. Ikaw ay nagpakasasa sa mga makabundong mga gawain sa mundong ito. At nung ma-realize mo, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng problema, nawalan ka ng pera, iniwan ka ng asawa mo, nawalan ka ng trabaho, noong mga panahon na nangangailangan ka na, doon mo naisip na mayroon ka palang ama sa langit. Nakakahiyaman sabihin, minsan ganyan tayo. Bakit? Kasi minsan, naiisip lamang natin na mayroon tayong ama sa langit, na mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran, na mahal tayo ng Diyos, kapag kailangan natin siya. Pero kapag hindi na natin siya kailangan, anong gagawin natin? Babalik tayo sa ating kalayawan. Ito nangyari sa anak na ito, kapatid. Itong anak na ito, nakakabatang anak na ito, ay isang makasalanang anak. Wala siyang ginawa, kapatid, kundi bigyan ng pansin ang kalayawan ng kanyang laman. Hindi siya nakokontento sa kung ano man yung meron siya. Bagkus mas ginusto niya na maranasan lahat ng kalayawan ng mundong ito. Kapalit ay ano? Kapalit ay ang kanyang pagiging anak ng isang napakapagmahal na ama. Meron tayong mga kapatid na natagpuan na katotohanan, pero nawala. At mayroon din namang nawawala hanggang sa mga oras na ito at hinihintay sila na bumalik ng ama. Itong nakabatang anak na ito ay nagpunta sa malayong lugar dahil ayaw niya na makita ang kanyang ama. Hindi ba ganyan ang isang tao makasalanan? Ang sabi sa Biblia, ang taong wala kay Kristo, ang taong makasalanan, ayaw niya ng mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Ganyan tayo dati. Tayo'y mga patay sa Espiritu, ayaw natin yung mga bagay na may kinalaman sa Diyos, ni ayaw man lamang natin magsimba at pumunta sa sambahan ng Diyos. Bakit? Kasi nga, mas gusto natin yung mga bagay na may kinalaman sa ating laman, na may kinalaman sa ating kalayawan. Miserable yung ating buhay noon. Gumagawa tayo ng kasalanan na wala tayong pinagsisisihan, nilulustay natin yung ating mga kayamanan sa mga makabundong mga gawain. Sabi nga ng iba, dati pupunta sila sa mga cabaret, minsan magsusugal sila, lulustay nila lahat ng kanilang pera, no? Magpapakasasa sila. Ganyan tayong lahat dati. Kahit ako, kapatid. Nilulustay ko yung pera sa mga bisyo ko, sa alak, sa iba't ibang mga kalayawan sa mundong ito. Pero, ano yung pumasok sa isip
ng nakakabatang kapatid na ito kung bakit siya nagdesisyon na bumalik sa kanyang ama. Ano yung pumasok sa kanyang isip? Pumasok sa kanya na siya ay parang hayop na naglilimos ng makakain. Ang problema sa mga tao ngayon, ang problema sa mga naliligaw, ang problema sa mga taong nasa mundo, nasa kalayawan, hindi man lamang nila ma-realize o maisip sa kanilang buhay na sila ay nasa ganung estado. Oo, mayaman ka. Oo, maganda ang iyong buhay. Pero ang iyong espiritual na buhay, dahil ikaw ay nasa kalayawan, ay para bagang ikaw ay isang baboy na naglilimos ng pagkain mula sa mga iba't ibang tao. Kumbaga kapatid, ikaw pa rin ang iyong espiritual na pangatawan ay naliligaw at nawawala. Ganyan kapatid ang nangyari sa nakabatang anak. Siya ay naliligaw, siya ay nawawala, nilustay niya lahat ng kanyang ari-arian sa mga makamundong mga gawain. Siya ay nagkasala sa kanyang ama. Ngunit naisip ng anak na ito ang isang bagay. Ano yun? Siya ay titindig at siya ay babalik sa kanyang ama. At ano yung sasabihin niya sa kanyang ama? Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ano yung pumasok sa kanyang isip? Ang pumasok sa kanyang isip ay hindi kayabangan, kapatid. Nababalik siya dahil alam niyang siya ay anak pa rin. Nababalik siya na alam niyang siya ay tatanggapin pa rin. No! Ano yung inisip niya? Ang inisip niya na hindi na siya tatanggapin. Ang inisip niya ay hindi na siya karapat-dapat na tawaging anak ng kanyang ama. Bakit? Kasi napakatindi ng kasalanang ginawa niya. Ano yung ginawa niya kasalanan? Kinuha niya lahat ng kanyang ari-arian at siya ay nagpakalayo-layo at nilustay niya lahat. Ganyan tayong lahat. Sabi sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Tayong lahat ay nagkasala sa harapan ng Diyos. Tayo yan, kapatid. Tayong lahat yung nakakabatang anak na yan. Pero nung malaman natin na kailangan pala natin ng magliligtas sa atin sa kondisyon na iyon, na magliligtas sa atin mula sa kondisyon na malapit na tayong mamatay. Ano yung gagawin natin? Ang unang-unang gagawin natin, tayo ay magsisisi sa ating mga nagawang kasalanan. Makikita mo dito kapatid kung ano yung attitude ng nakakabatang kapatid. Ang sinabi niya kapatid, siya ay papa sa kanyang ama at siya ay magsisisi. In fact, sabi niya dito, ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat na lumalabis sa pagkain, ngunit ako yung namamatay dito. Titindig ako at pupunta sa aking ama at sasabihin, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Ibig sabihin, na-realize niya, alam niya sa kanyang sarili na siya ay isang makasalanan. Diba? Ang tao kasi, lalo na pag gumagawa siya ng kasalanan, hindi niya iisipin yung ginagawa niya ay kasalanan. Bakit? Kasi siya ay bulag. Siya ay patay sa espiritu. Ngunit itong anak na ito, kakabatang anak na ito, ano yung na-realize niya? Na-realize niya na siya ay isang makasalanan. At ang makasalanang tao, ano yung gusto niyang makuha? Kapatawaran sa kanyang mga kasalanan. At paano mo makukuha yung kapatawaran sa iyong mga kasalanan? Kung ikaw ay magsisisi. Kaya sabi niya, nung nalaman niya siya ay nagkasala sa kanyang ama, ano yung ready niyang gawin? Ano yung handang gawin niya? Handa siyang maging lingkod ng kanyang ama. Kahit hindi siya tanggapin. Basta maging lingkod lamang siya, okay na sa kanya. Bakit? Kasi yun yung nararapat para sa kanya. Yun yung parusa sa kanya. Na hindi na siya ituring na anak, kundi ituring na lamang siya na parang lingkod. Okay lang sa kanya yon. Kasi at least nakakakain siya ng mabuti. Yun yung pagsisisi ng
anak na ito na okay lamang na siya'y tawaging alipin o lingkod. Kaya ano ginawa ng anak na ito? Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Subalit habang nasa malayo pa itong anak na ito, nakita siya at natanaw siya ng kanyang ama, at ang ama ay tumakbo patungo sa anak. Ladies and gentlemen, ang ama ay hindi tumatakbo. Noong unang panahon, kapag may ama na naghihintay sa bahay, siya ay nakatayo lamang sa bahay. Hindi siya tumatakbo, kapatid. Ang anak ang tumatakbo sa kanya. Siguro may napapanood kayo mga Korean novela na ganyan, ang ama ay naghihintay lamang sa bahay, tapos yung anak yung tumatakbo sa kanya. Di ba ganyan? Pero in this scenario, kapatid, it is not the son, hindi yung anak yung tumatakbo sa ama. Bagkus sino yung tumakbo? Ang ama mismo, kapatid, ang tumakbo sa kanyang anak. At ang ama na ito ay awang-awa sa kanyang anak. So sobrang awa ng ama na ito sa kanyang anak, sobrang kahabagan ng ama sa kanyang anak, niyakap at hinagkay niya itong anak na ito na isang makasalanan, na isang pasaway, na nilustay niya lahat ng ari-arian, kinalimutan ng kanyang ama, nagpakalayo-layo upang hindi na makita ang kanyang ama. Bagamat ganito yung ginawa ng anak na ito, tinakbuhan pa rin siya ng kanyang ama at hinagkan pa rin siya ng kanyang ama. That is unusual, kapatid. Hindi yon usual. Kaya nga sabi ng anak sa kanyang ama, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. This is repentance o pagsisisi. Na malaman mo na ikaw ay isang makasalanan at i-confess mo sa taong ikaw ay nagkasala, na ikaw ay isang makasalanan at nagkasala sa kanya. Ano sinabi niya? Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Sabi niya, hindi na ako karapat-dapat na tawagin mong anak. Tama ba yon? Oo. Karapat-dapat ba siya tawaging anak pagkatapos ng ginawa niya? Hindi. Bakit? Kasi kinalimutan na niya ang kanyang ama. Kinuha na niya ang ari-arian. Kumbaga parang sinabi niya sa kanyang ama, kaligwan mo na ako. Kaya nga, totoo, tama yung sinasabi ng anak na ito, na hindi siya karapat-dapat na tawaging anak. Ano yung makikita natin dito? Na ang isang makasalanan ay hindi karapat-dapat na tawaging anak ng Diyos. Ano yung karapat-dapat sa isang makasalanang tao? Maparusahan sa impyerno. Kaya alam ng anak na ito kung anong ginawa niya at kung ano yung parusa sa ginawa niyang yun, na hindi na siya karapat-dapat na tawaging anak. Pero ano yung ginawa ng ama? Hindi sumagot ang ama, kundi inutusan niya bigla ang kanyang mga alipin. Sabi niya sa kanyang alipin, dali ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuot ninyo sa kanya. Lagyan niyo ng singsing ang kanyang daliri at sandalyas ang kanyang mga paa. Technically speaking, ang sinasabi ng ama rito, dali! Nandito yung aking anak. Bihisan niyo siya na para bagang aking anak. Bakit? Kapag ikaw ay maganda ang iyong kasuotan, ikaw ay mayroong kapangyarihan. Kapag ikaw ay mayroong singsing noong unang panahon, ikaw ay isang anak ng isang patriarch. At kapag binigyan ka ng sandals o ng sandalyas nito, kapatid, ikaw ay hindi alipin kundi isang tao na may estado. Kasi nung unang panahon, kapatid, yung mga alipin wala silang sinelas. Yung mga mayroong kaya lamang, yung mga master lamang, sila lamang yung may tsinelas. Yung mga alipin wala silang tsinelas. Kaya dito, kapatid, ang ginawa ng ama ay hindi niya itinuri ang kanyang anak bilang isang alipin. Hindi niya tinuri ang kanyang anak na karapat-dapat na maging alipin, kundi tinuri niya ang kanyang anak na dumating bilang isang anak na nawala at bumalik.
Binigyan niya ng napakagandang kasuotan, binigyan niya ng singsing, at binigyan niya ng sandal. Ibig sabihin siya ay totoong anak. At ano yung ginawa niya? Kunin mo yung pinatabang buya. Pag sinabing pinatabang buya, kapatid, yung anak ng baka na pinataba. Yung pinapatabang anak ng baka na yun dahil malambot yung kanyang laman, ang ginagawa ng mga Hudyo ay inahahain lamang yung pinatabang buya na yun kapag merong espesyal na okasyon. No? So sabi niya, kunin ng pinatabang buya at patay nito, tayo'y kumain at magdiwang. Bakit? Sapagkat ang anak kong ito ay patay na at muling nabuhay, siya'y nawala at tagpuan at sila'y nagsimulang magdiwang. Tingnan natin ang perspective ng ama. Ang anak ay repentant sinner. Siya ay isang makasalanang nagsisi sa kanyang kasalanan. At ang ama ay isang mahabagin at mapagmahal na ama. Ang sabi ng anak, Ama, ang karapat-dapat para sa akin ay huwag mo na akong tawaging anak, bagkus gawin mo akong alipin. Sino yung nagsasalita dyan? Ang nakakabatang anak. Bakit niya nasasabi yung bagay na yun? Kasi alam niya siya ay isang makasalanan at yun ang karapat-dapat na parusa para sa kanya. Pero ano yung binigay ng ama sa kanya? Yung bagay na hindi karapat-dapat. Isang pabor na hindi karapat-dapat na ibigay sa kanya. Ano kasing tawag sa pagpapala at pabor ng Diyos na ibinibigay sa mga taong hindi karapat-dapat na kanilang makuha itong bagay na ito? Biyaya. Ang anak doon sa oras na iyon ay nakatanggap ng biyaya mula sa kanyang ama. Isang habag, mercy mula sa kanyang ama. Na bagamat dapat siya ay isang alipin, na karapat-dapat na siyang tawaging alipin at huwag na siyang tawaging anak, bagkus kinalimutan ng ama lahat ng mga pagkukulang ng kanyang anak. Bakit? Dahil ang anak ay nagsisi sa kanyang ama. Nakita ng ama kung gaano kahalaga ang pagsisisi sa kanyang anak. Ano yung gospel message, kapatid? Repent and be baptized. That is what? Repent and have faith in Christ. What is repent? Magsisi ka sa iyong kasalanan. Malaman mo na ikaw ay isang makasalanan at kailangan mong magsisi sa Diyos dahil sa mga nagawa mong kasalanan. Alam ba ng nakakabatang anak na ito na siya ay nagmakasalanan? Oo. Alam ba niya na siya ay nagkasala sa kanyang ama? Oo. Alam ba niya na tanging pagsisisi lamang ang pwede niyang gawin sa kanyang ama? Oo. Kaya nga nagtindig siya at lumapit sa kanyang ama. Pero anong ginawa ng ama? Kaysa sa maghintay siya sa pintuan ng kanyang bahay, the moment na makita niya ang kanyang anak na nagkasala sa kanya, that is grace na tumakbo siya. Nilapitan niya ang kanyang makasalanang anak upang hagkan ang kanyang makasalanang anak. Kapatid, that is grace. Ang sabi ko nga, kung ito yung makasalanang tao at ito yung banal na Diyos, ang agwat natin na isang makasalanan sa isang Diyos na banal ay napakalayo, kapatid. Kumbaga kung merong agwat ang mundong ito mula sa araw, ganun kalayo, kapatid, yung agwat natin sa Diyos. Hindi man tayo makalapit sa presensya ng Diyos. Ano yung ginawa ng Diyos? Siya mismo ang lumapit sa atin. Makikita mo dito, kapatid, ang ama mismo ang lumapit sa kanyang makasalanang anak. Nagalit ba siya? Hindi. Bagkus pinakita ng ama na ito ang kanyang kahabagan sa kanyang anak. Pinakita niya ang kanyang biyaya sa kanyang anak. Na bagamat siya ay isang makasalanan, hinagkan pa rin niya ang kanyang anak. Ano ba yung binigay niya? Binigyan niya ng karapatan ang kanyang alibughang anak. Binigyan niya ng karapatan ng kanyang pasaway na anak. Binigyan niya ng karapatan ng kanyang makasalanang anak na tawagin siyang muli na isang ama. Bakit? Binihisan niya ng napakagarang robe ang kanyang makasalanang anak, symbolizing na mayroon siyang estado. Binigyan niya ng singsing ang kanyang anak, symbolizing na siya ay parte ng pamilya ng ama na iyon. At
At binigyan niya ang tsinelas sa kanyang anak, symbolizing na hindi siya alipin, kundi siya ay isang true-blooded na kapamilya. Itinuri niya ang isang makasalanang anak na isa pa rin anak. Bakit? Sapagkat kung ikaw ay anak, kailanman, kahit anong gawin mo, kahit sino ka pa, kahit ano pang gawin mo, hindi mo pa rin mapagkakaila na ikaw ay anak ng iyong ama. Ang sabi ko nga kapatid, kahit palitan ko pa yung aking apelido, kahit mag-asawa pa ako ng kahit magpakalayo pa ako, hindi mo pa rin mapapalitan yung katotohanan na ako ay anak ni Noel Castro. At itong bagay nito kapatid ay alam ng ama na kahit anong ginawa ng kanyang anak, hindi tinignan ng ama ang kasalanan ng kanyang anak, kundi tinignan ng ama kung sino ang nasa kanyang harapan. Sino ang kanyang nasa harapan? Bagamat isang makasalanan, siya pa rin ay isang anak. Ganyan tayo kapatid sa harapan ng isang banal na Diyos. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay pumipili ng mga tao bilang kanyang anak. Paano sila magiging anak? Sila ay ibibigay sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, at ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay ililigtas sila. At ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ang magiging panganay sa lahat ng magkakapatid. At tayo magkakaroon ng karapatan maging anak ng Diyos. Tayong lahat kapatid. Bagamat tayo'y makasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos, tinanggap pa rin niya tayo sa kanyang kaharian. Bakit? Kasi tayo ay kanyang mga anak. Regardless pa yan kapatid, kahit ikaw ay isang makasalanan, ikaw pa rin ay anak ng Diyos. Walang sino man ang makakabali sa katotohanan na iyo. So, ano ginawa ng itay? Ang ginawa ng ama kapatid, kinuha niya yung pinakamatabang guya sa kanilang bahay. Kapatid, binigyan niya ng extraordinary celebration yung kanyang anak na makasalanan. Ang sabi sa Biblia, kahit isang kaluluwa lamang ang mailapit kay Kristo at maligtas, libo-libong mga anghel ang nagdiriwang sa langit. Ganyan din yung nangyari dito kapatid, na nararapat lamang na magdiwang lahat ng mga tao sa pamamahay na iyon. Bakit? Sabi ng ama, sapagkat ang anak kong ito, di sinabing ang alipin na ito, kundi kinalala pa rin niya ang kanyang makasalanang anak na isang anak. Ang anak kong ito ay patay na. At muling nabuhay, siya'y nawala at natagpuan. At ito ay karapat-dapat na ipagdiwang natin. Na ang biyaya ng Diyos ay karapat-dapat na ipagdiwang natin. Amen. Na ang kahabagan ng Diyos ay karapat-dapat na ipagdiwang natin. Ang dahilan kung bakit tayo sumasayaw sa harapan ng pulpito, kumakanta ng mga papuring awit, tayo ay umiiyak sa kagalakan, dahil alam natin na ang Diyos ay karapat-dapat na purihin, sapagkat ang ginawa niya sa atin ay karapat-dapat nating ipagdiwang sa araw ng pagsamba. At itong mga bagay nito kapatid ay tunay na napakagandang isipin na ang ama na ito, na siya na ngayong niloko, nagrebelde sa kanyang anak na ito, at makasalanan ng anak na ito sa kanyang harapan. Ngunit ang ama na ito ang kusang lumapit sa kanyang ama, sa kanyang anak, at hinagkan niya ito. That is grace kapatid, o biyaya overflowing. Ngayon, tingnan natin ang perspekto ng nakakatandang anak, which is ang panganay. Sa verse 6, tinawag niya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano ang kahulugan nito. Kasi ang anak na nasa bukid, ang panganay, galing siyang nagtrabaho sa bukid. No? Pagod na pagod siya. Kasi pinagsisilbihan niya ang kanyang ama, narinig niya na may tugtugan, kaya siya lumapit sa bahay. Tinanong niya isa sa mga alipin, anong meron? Bakit may tugtugan? Ang sinabi ng alipin, dumating ang iyong kapatid at pinatay ng iyong ama ang pinatabang kuya dahil sa siya'y tinanggap niyang ligtas at malusog. Tinanggap pa rin ng ama ang kanyang anak na pasaway at
Nagdiwang sila dahil ang anak na ito ay ligtas. Subalit ano yung ginawa ng panganay? Kaysa sa magdiwang din siya kasama ng kanyang ama, siya ay nagalit. Nagalit itong panganay nito at ayaw pumasok. Sino yan? Noong unang panahon, kapatid, ang tawag sa panganay na kapatid na yan ay yung mga Pariseo at yung mga Saduseo. Na ang Diyos, kilala na nila kung sino ang Diyos, ang templo ay nasa kanila. Nasa poder sila, nasa presensya sila ng Diyos. Pero hindi nila alam kung ano ang totoong Diyos. Kung sino ba talaga ang Diyos, at ang Diyos ay para sa lahat ng mga tao. So nagalit sila. Nagalit itong panganay na ito. At ayaw niyang pumasok sa bahay. Kaya ano yung ginawa ng ama? Tingnan mo ito, kapatid. Kung gaano kahabagin ng ama na ito. Nakita niya ang kanyang anak na panganay, naiinggit, nagseselos, nagagalit, ayaw pumasok sa bahay, ayaw niya tanggapin yung nangyayari, kaya ang mismong ama ang lumapit sa kanya. At ano yung nangyari? Subalit sumagot siya sa kanyang ama. Sabi dito, tingnan mo, maraming taon na ako'y naglingkod sa iyo at kailanman hindi ako sumuway sa iyong utos. Gayunman ay hindi mo ako binigyan ng kailanman ng kahit isang batang kambing upang makipagsaya sa aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak mong ito na lumustay ng iyong kabuhayan sa masasamang babae, ay ipinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. Makikita mo yun nang nagreklamo ang panganay na anak. Anong reklamo niya? Matagal na akong naglilingkod sa iyo. Maraming taon na akong naglilingkod sa iyo. Minsan may maririnig kang ganyan Kristiyano. 30 years na akong naglilingkod sa Diyos. 40 years na akong naglilingkod sa Diyos. Walang patid na ako'y sumasamba sa Diyos. Walang patid na ako'y nagpupunta rito, punta roon, evangelism dito, evangelism roon, suot ng ganito, suot ng ganon. Bakit ako nandito? Kasi nandito ako upang paglingkuran kita. Ito yung sinasabi ng panganay na anak. Pinagmalaki niya sa kanyang tatay, yung kanyang mga ginagawa para sa kanyang ama. Sinumbatan ni tatang. Sabi na, wag yan. Nakalikwan, may nilbiyan ko kaya ka, may pakapagal ko, may pelikobran ke, para ka na ako. Pero emo ko, pemate, emo ko pegluto at diyang anak yang kambing yan. Kakna mo yan, anak mo yan, makasalanan niya. Pero itang peka matabang guya, ay pagbingin mo kaya. Nagselos yung anak, kapatid. Ano yung problema sa kanya? Ang problema sa panganay na anak na ito, ano yung nakikita niya? Nakikita ba niya ang kanyang kapatid bilang isang kapatid? O nakikita niya ang kanyang sarili bilang nakatandang kapatid na karapat-dapat na dapat siya ang nasa posisyon na iyon? Ganyan ang mga Kristiyano minsan. Sasabihin nila, bakit ako? 30 years na ako nandito. Pinapagtrabaho ko naman yung aking kaligtasan. Naglilingkod naman ako na walang patid. Tapos siya, na bago pa lamang, nagdarating dito sa church na ito na isang makasalanan, tatanggapin, nagpabautismo, tapos bigla na lamang, choir siya, tapos bigla na lamang, member siya ng elders of the church. Bakit ganon? Ganyan tayo, kapatid. Bakit? Kasi mas nakatuon tayo sa mga ginagawa natin para sa ating Ama kaysa sa kung ano yung ginagawa ng Ama para sa atin. Mas lalo tayong nakafocus sa ating sarili sa mga ginagawa natin kaysa sa ginawa ng Ama
para sa atin. Kapatid, actually, ang problema ng older son na ito, o yung panganay na ito, kapatid, hindi niya tinignan ng kanyang relasyon sa kanyang ama bilang siya ay anak at ang kanyang ama ay isang ama. Bagkus tinignan niya yung kanyang relasyon sa kanyang ama na para bagang siya ay nagtatrabaho, kapatid. Kumbaga, employer ang kanyang ama at siya ay isang employee. At kapag mayroon siyang ginagawang maganda, at kapag siya ay nagtatrabaho para sa kanyang ama, ano yung karapat-dapat para sa kanya? Siya ay kanyang swelduhan. Kaya nga sabi niya, hindi ba dapat ako yung karapat-dapat na nandun sa posisyon niya? Kasi hindi kita iniwan. Hindi ako nagkasala sa iyo. Di ba dapat ako yung binibigyan mo ng matabang buya? Bakit siya na isang makasalanan ang binigyan mo ng matabang buya? No? Hindi niya inisip na ang kanyang kausap sa mga oras na yon ay ang kanyang ama. Ano pa? Hindi niya gusto ang kanyang kapatid. Kasi ang kanyang kapatid ay makasalanan. At hindi karapat-dapat ang kanyang kapatid na makakuha ng pabor mula sa kanyang ama. Bakit? Dahil siya ay isang makasalanang anak. Kaya itong eldest son na ito, itong matandang kapatid na ito, hindi niya maintindihan ang biyaya ng kanyang ama na ibinigay sa kanyang nakakabatang kapatid. The eldest son does not know grace. Ilan sa mga kapatid noong una, kapatid, kapag pinipreach natin ang biyaya ng Diyos, na kahit ikaw ay isang makasalanan, tatanggapin ka ng Diyos sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Hindi nila lubos maisip na ang tao na iyon na isang makasalanan ay niligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Bakit ako? 30 years na ako nandito, pero ang kaligtasan ko ay parang kapantay lamang ng kaligtasan ng tao na iyon. Ganyan tayo minsan, kapatid. Sasabihin natin, ipagmamalaki natin na tayo nagpa-fasting, ipagmamalaki natin na tayo matagal na sa paninilbihan, na tayo nandito sa church na ito, at ang mataas ng tingin natin sa ating sarili, wala tayong pinagkaiba sa mga pariseo. Isa sa mga kwento sa Biblia, kapatid, mayroong isang pariseo na nananalangin, at mayroong isang publikano, kapatid, na isang makasalanang tao na nananalangin. Ang pariseo, kapatid, nananalangin siya sa Diyos, ano yung idinadalangin niya sa Diyos. Pinapasalamatan niya ang Diyos sapagkat siya ay mas magaling kaysa sa makasalanang publikano. Anong pinagkaiba ng isang pariseo sa isang publikano? Ang pariseo, mas tinitignan niya kung anong ginawa niya para sa Diyos. Pero ang publikano, tinitignan niya ang kanyang sarili bilang makasalanan na hindi karapat-dapat na mahalin man lamang ng Diyos. Sino mas pinaboran ng Diyos sa mga oras na yun? Ang pariseo na nagmamalaki sa kanyang mga ginawa para sa Diyos? O ang publikano na nagsisisi sa kanyang mga kasalanan na hindi karapat-dapat na tawagin man lamang siya o manalangin man lamang siya sa Diyos? Mas pinaboran ng Diyos ang taong alam niya kung sino ba siya at ang kanyang estado. Sino yun? Ang publikano na isang makasalanan. Kaya ano yung sinabi ng ama sa kanyang anak? Subalit nang dumating ang anak mong ito ay nilustay niya kanyang kabuhayan, pero pinagpatay mo siya ng pinagtabang buya. So, sinumbatan niya ang kanyang tatay. At sinabi sa kanya ng kanyang ama, anak, ikaw ay palagi kong kasama, ang lahat ng sa akin ay sa iyo. Again, ano yung pinarealize ng ama sa kanyang panganay na anak? Anak, dala ka. Nung nanumaning ka na ako, kaya naman. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong isipin ang sabi ng ama sa kanyang nakakapanganay na anak, na para makuha mo ang sa akin, para makuha mo ang iyong mana, kailangan ipagtrabaho mo muna. Hindi tayo ganun, anak. Hindi mo kailangan paglikuran ng maraming taon upang makuha mo ang iyong mana. No! Ang sabi ng ama, anak, kahit hindi ka magtrabaho, anak pa rin kita. Kasama kita.
Kung ano man ang sa akin ay sa iyo. Hindi mo na kailangan magsabihin sa akin, pinaglilingkuran kita, ginawa ko yung mga bagay na yan. Ano yung problema sa panganay na anak na ito? Ang problema sa panganay na anak na ito, titignan niya ang kanyang ama bilang tagasahod sa kanya. Hindi niya itinuring ang kanyang ama bilang isang ama na mapagmahal. Kaya ano yung sinabi ng ama sa kanya? Anak, anak dala ka. Nung bisa kang matabang buya, go! Nung bisa kang kambing, go! Anak na kayo eh. Nung nanamanit ang buri mong gawan mo. Dahil masyado siya nakafocus sa kanyang sarili, dahil masyado siya nakafocus sa pagkuha niya ng atensyon ng kanyang ama, pagkuha ng pabor ng ama, upang maituon sa kanya, nakalimutan niya na ang kaharap pala niya ay ang ama. Na kahit anong gawin niya, pwede niyang gawin kasi siya ang anak. Siya ang panganay na anak. Parang si Esau lamang, kapatid, at si Jacob. Kaya nga sabi ng ating mahal na Panginoong Jesucristo, the older shall serve the younger. Na itong mga Pariseo na ito, itong mga Sadyuseo na ito, na ibigay na kasalanan ng katotohanan, pero dahil masyado sila nakafocus sa self-righteousness, masyado sila nakafocus sa mga ginagawa nilang mabuti, at ipinagmamayabang nila ito, ginagawa nilang mabuti sa harapan ng kanilang ama, hindi nila binigyan ng pansin na ang ama na nasa harapan nila ay isang mahabagin na ama, isang mapagmahal na ama, isang mabiyayang ama. Kaya nga naiinggit sila sa biyaya ng ama sa isang nakabatang kapatid niya. No? May ganyang mga Kristiyano hanggang sa mga oras na ito na hindi nila tanggap ang Ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Kasi ayaw nilang tanggapin na ang ating mahal na Panginoong Kristo ay isang mabiyayang Diyos. Na kahit sino ka man, kahit ano pang ginawa mo, kahit gaano pa karumi ang kasalanan, nakapatay ka ng tao, nag-rape ka ng babae, nagnakaw ka na napakaraming pera, nakulong ka ng ilang taon, at nakalaya ka na lamang, kahit sino ka pa, kung ikaw ay anak ng Diyos, tatanggapin ka sa kanyang kaharian. Pero may mga Kristiyano na sabi nila, dapat mo mo pulpito yan. Karapat dapat na atyukin in church yung tao ngayon. May kamatay ang tao eh. Di ba may mga ganyan? Sana kapatid, hindi tayo kamukha ng panganay na ito. Bakit? Ano sinabi ng ama sa kanyang anak? Ngunit nararapat lamang na magsaya at magalak tayo, sabi ng ama sa kanyang panganay na anak, sapagkat ang iyong kapatid ay patay at muling nabuhay at siya'y nawalaan, natagpuan. That, kapatid, is the power of God. Kung paano tayo nililigtas ng Diyos. Dati tayo'y patay sa kanyang harapan, pero tayo'y binuhay muli. Tayo'y naliligaw at nawawala na para bang tupang naliligaw, pero tayo'y natagpuan ng Diyos. At itong bagay nito, kapatid, ay may kinalaman sa biyaya ng Diyos sa buhay natin. Ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin, kapatid, ay napakadakila. Bakit? Ang naliligaw ay natatagpuan. At ang mga patay ay nabubuhay muli. Tayong lahat ay alibughang anak. Kahit ano ka pa, o kahit sino ka pa, tandaan, kung ikaw ay anak ng Diyos, tulad ng alibughang anak na ito, bagamat siya'y pasaway, pero hindi pa rin nawala ang kanyang totoong pagkatao. Sino ba siya? Ang anak ng amang iniwan. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, nasa iyo ang kanyang kahabagan. Sabi sa kanta, His mercies are new every morning. Batid ng Diyos na bawat isa sa atin ay may kakayahan na magkasala. Pero dahil ang Ama natin ay mabiyaya at mahabagin, maawain, kahit ano pang gawin natin, kung babalik tayo sa Kanya, tatanggapin muli tayo ng ating Ama. At tatanggapin niya tayo na nakabukas ang Kanyang
atin. Hahagkan tayo kahit sino ka pa. Amen po ba? Amen. Ito ang biyaya ng Diyos. Manalangin tayo ngayong gabi nito. O Palang Ama, maraming salamat sa biyaya na bagamat kami ay naliligaw at patay noon, ngunit binuhay mo kami muli at ngayon kami ay natagpuan. Maraming salamat o Diyos at hindi mo hinayaan na kami ay manatili sa estadong parang baboy na naglilimos na makakain. Bagkus, nung malaman namin na mayroon kaming Ama na naghihintay sa amin, nung malaman namin katotohanan, nung malaman namin ang Ebanghelyo, binigyan mo kami ng karapatan, mahal na Panginoon, na kami bumalik sa iyo, magsisi sa aming mga nagawang kasalanan at tinanggap mo kami. Yung biyayang ito, mahal na Panginoon, ang kapatawaran ng aming mga kasalanan at kailanman hindi namin kayang isukli at ibalik sa iyo. Kaya tanggapin mo ngayong gabi, mahal na Panginoon, ang aming pagsampa. Ang aming papupuri at pagpapasalamat sa biyayang ito na pinagkaloob sa amin. Maraming salamat o Diyos. Salamat ito yung sa panalangin sa kaparimpaan ng Jesus. Amen.